Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, sa mga job seekers dyan na naghanap ng trabaho opportunity sa Canada, sana po mapanood niyo buo ito ating video dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-apply at ano bang gawin natin sa resume niyo. Okay? So, but again, ito pong ating pag-uusapan ngayon ito po ay light duty cleaner. Ito po ay nasa Indeed ulit at subukan natin, tingnan natin. Okay? So ayun guys, ito po ay light duty cleaner at ito po ay nasa CarMax sa Yukon, no? At $22 per hour. Wow, ang laki ng sahod ha. Again, ito po ay full-time, part-time. At ang kailang education dito, kayo man ay mga high school graduate or mga certificate or mga college degree, subukan nyo mag-apply dito. Experience is an asset, okay? Kung may experience kayo, mag-apply. Kung wala kayo experience dito, huwag kayo mag-apply. Ang work setting dito, ito po ay apartment, condominium complex, office building, industrial facility or establishment, commercial building, private residence. So, yun ang kanilang work setting ninyo. So, again, ito po yung sinasabi sa iyo lagi na ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay ma-qualify or mapili ng mga employer, no? Kung meron kayong klaseng trabahong ganito, kopyahin nyo to at ilagay sa resume ulit. Okay? So, tingnan natin. Ito yung kanilang task and responsibilities. Kung ayun yung mga previous job bilang isang light duty cleaner or housekeeping, itong task na to, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Kung meron kayo, okay? Kung ginagawa nyo mag-sweep, magmamap, magwawash, and mag-polish ng floor, mag-dust ng furniture, mag-vacuum ng carpet, mag-clean, mag-disinfect, disinfect operating room or other areas, handle and report lost and found items, pick up debris and empty trash container, wash windows, walls, and ceiling. So, importante yan na kayo ay merong klaseng trabahong yung inyong duties and responsibilities. Okay? Kasi ito nga si employer ay binabasa niya yung inyong mga task and responsibilities. Kaya nga napakarami pa rin nagko-comment na Kuya Noy, wala pa rin ako. Ang dami ko nang pinopost diyan sa Jobbank at Indeed, wala pa rin talagang nagre-response because ang resume nyo napakalayo sa hinahanap ni employer. And again, sabi sa inyo, mayroon tayong kababayan, nakausap ko kahapon sa phone, siya po ay nag-apply lang dito sa Indeed. Galing siya ng Taiwan at nakuha siya ng dairy farm. Bakit nakakakuha sila? 'Di ba? Kasi nakuha nila yung magandang resume at willing ang employer mag mag mag-apply or mag-apply ng LMIA para makuha kayo, 'di ba? Bakit sila nakakakuha, kayo hindi? Anong problema? Because of the resume. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na ayusin ang inyong mga resume. Kung kayo man ay nagbalak, mag-apply sa Canada, huwag bara-bara ang resume. Kung gusto ninyo, marami pong paraan sa pag-apply. Hindi lang ito sa Indeed, hindi lang sa Jobbank, meron tayong PUA, meron tayong DMW, meron tayong workabroad.ph, meron tayong Saskatchewan Jobs. Napakaraming source ng trabaho. Subalit, ang problema nga, ang inyong resume. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung meron kayong mga kaibigan, kakilala, na pwedeng makatulong sa inyo sa pag-construct ng resume nyo at sabihin nyo, panoorin nga natin si Noy Tips, ano pinagsasabi niya dito? Okay? So, importante yan na talagang kayo ay magkaroon ng magandang resume at kayo ay nasa pinakataas na qualification kay tayo po'y makipag-compete dito nga sa lokal dito sa Canada. No? Importante po yan. So, ganun pa mga guys, sana po ma-share niyo ating video at kung hindi pa kayo nakapag-follow, sana po ma-follow ninyo at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, i-subscribe niyo yung aking YouTube channel, Noy Tips Vlog. So, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong lahat.